Biker Adventure YouTube channel. Magandang umaga mga kababayan. Welcome to my small YouTube channel. Mga kababayan, Merry Christmas sa inyong lahat. Palapit na ang Pasko mga kababayan. Kaya lang mga kababayan, mayroong isang malungkot na balita na naman ang nangyayari dito sa patungkol sa bansang Pilipinas, no? Sa maruming laro ng politika mga kababayan ng ating mga politiko, at walang ibang hangarin kundi ang sariling interes lamang mga kababayan, at sinasamantala na nila ang kanilang posisyon upang masagawa nila ang kanilang political agenda. Itong ginagawa ng Kongreso patungkol dito sa pundo ng PhilHealth, sa ginagawa nilang ginawang zero budget mga kaibigan ang PhilHealth, di ba? Anong feeling nyo dito mga kababayan, no? Ito isang malinaw na paglabag na naman ng mga sindikato diyan sa Congress, no? Paglabag na naman sa, para bang tinatanggalan nila ang karapatan ng mga mahihirap nating mga kababayan na maka hingi ng tulong doon sa PhilHealth. Paano pa tayo matutulungan ng PhilHealth? Isinisiro budget na nila mga kababayan. Nagkakonsabahan na ang Senado at saka ang Kongreso, yung mga sindikato dito sa ating mga kababayan sa Congress at saka sa Senado. Itong si Senadora Grispo mga kaibigan, ang sabi niya, dinidisiplina lang daw nila ang PhilHealth kasi yung 600 billion daw ng PhilHealth nga hindi naman daw ginagamit, no? Nasa lang daw, nasa kanilang, sabi niya, hindi na malaman kung ano account yan, o yan ba savings account. Ang mayroon namang nagpaliwanag dito mga kababayan na panood ko sa YouTube, ang sabi ay kailangan daw yung may pundo ang PhilHealth in case of emergency. Yun daw ay isang reserve, isang reserve fund na kailangan daw gawin ng PhilHealth in case may mangyari tulad ng pandemic mga kaibigan, no? In case mangyari yung tulad ng pandemic sa panahon ni PRRD, pag wala daw reserve fund ang PhilHealth, paano na yung mga Pilipino? Hindi daw yan basta-basta pwede gagalawin kasi reserve fund nga daw yan in case sa pandemic. Sabagay mga kababayan, tama naman. Noong una, parang nakakalusot pa si Grispo kasi sasabihin, nga naman, bakit hindi ginagamit yan ng PhilHealth? Nga ang dami namang mga Pilipino may problema sa kalusugan na hindi nagagamot hanggang ngayon. Di ba? Pero mga kaibigan, hindi talaga daw dapat, sabi nga ni Attorney Vic Rodriguez, hindi talaga dapat pwedeng i-zero budget ang PhilHealth kasi paano naman yung mga mahihirap nating mga kababayan na kailangan matulungan ng gobyerno upang mapagamot ang kanilang mga karamdaman nga wala silang kakayahang magbabayad sa mga hospital mga kababayan. Samantalang sa mga pribadong hospital, marami talagang dapat ayusin pa, no? Marami talaga dapat kailangan nga matulungan. Maliban sa mga pasyente, ang mga facilities mga kaibigan sa mga pampublikong hospital, kulang na kulang. Pero yung pera ng PhilHealth nga dapat ay sa PhilHealth mga kaibigan, ay inaalis ng administrasyong Marcos at doon ipinundo, ang masaklap, doon ipinundo sa mga ayuda, kung ano-anong ayuda mga kababayan. Isa itong AKAP, yung ano-anong ayuda mga kababayan, na sila lang ang sila ang makinabang dito. Ito ay ginagawa lang ng exit itong AKAP na to at saka sa iba pang ayuda upang magiging legal mga kababayan ang
pag ano lang sa vote buying. Vote buying pa rin ito mga kababayan. Tingnan nyo naman, itong pagbutok ng bulkan, ito ngayong bumutok ng bulkan. May nagpunta ba doong mga sindikatong congressman upang mamimigay ng ayuda? Di ba wala? Ang Office of the Vice President ang nagbilad sa init ng araw upang magpaabot ng ayuda sa mga Pilipino na naepektuhan sa pagbuto ng bulkan. Nasaan ang mga sindikatong Quadcom na nagmumudmod ng kaliwat kanang ayuda mga kababayan? Doon sila namimigay ng ayuda sa mga lugar na hindi naman tinatamaan ng kalamidad. Ito isang pagpapatunay lamang. Ang kanilang pamimigay ng ayuda ay isang panlilin lang at isang paghihigop lamang ang atensyon ng mga Pilipino upang makuha nila ang boto ng mga Pilipino at saka ang kanilang layunin patungkol sa charter change mga kaibigan. Kasi itong kaliwat kanan ng pamimigay ng ayuda mga kababayan, ang lista nandoon pa rin yung pirma ng mga tao na kailangan nila pag i-atake na nila muli ang charter change mga kaibigan. Sabi daw, wala na yun, hindi nakalusot. Pero mga kaibigan, hindi itinapon ng kumilig ang pinapile nila ng mga pirma ng mga Pilipino. Isinangtabi lang din ang kumilig, kasabot na nila ang kumilig. Dapat yon sa harap ng publiko, winasak na yung pirma na yan. Pero hindi eh. Pagdating ng araw, gagamitin at gagamitin uli nila yon mga kaibigan. Nadagdagan pa. Patuloy pa ngayon ang kanilang atake sa ano na yan. Sa Taking People's Initiative mga kababayan. Ano tong ano ngayon mga kababayan? Itong mga sindikato sa Kongreso, ang kanilang political harassment talaga sa mga Duterte. Ano na to, nagiging 4-in-1 na ba tawag nito? Unang-una, ayuda. Ang pira ng bayan, lahat ng pundo ng bayan ay inilaan na nila sa kanilang political harassment sa pamamagitan ng ayuda, sa pangalan ng ayuda mga kababayan, upang magiging legal yung pag-ano nila. Di ba? Tapos, namimigay sila ng ayuda. Ipakita nila habang ang pundo ng bayan ay doon nila inalalagak anong ayuda, bilyon-bilyon ito. At ginigipit nila ang Vice President mga kababayan. No? Halos hindi na nila bigyan ang budget ang Vice President upang ang Vice President hindi makagalaw, hindi siya makatulong sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Ipagbukha nilang tanga nga ang Vice President ay walang ginagawa, hindi tumutulong. At sila ngayon ang nagbidabidahan na ang trabaho ng DSWD ay ginagawa ngayon ng mga sindikatong congressman. Nga sila na ngayon ang nagbibigay ng ayuda. Andyan naman ang DSWD nga siya dapat gumagawa niyang trabaho na yan. Ito isang malinaw mga kababayan nga isang political lang itong ginagawa nila. Ginagawa nilang tanga ang sambayan ng Pilipino. Ang sabi nga, mayroon nga nag-comment doon sa isang sinishare ko nga post doon sa larawan ni VP Sara Duterte. Ang sinasabi ko doon sa pag-share ko, continue to support VP Sara Duterte. May nag-comment siguro troll yun. Ano pa yung sabi niya? Ang sabi niya nga ayusin daw muna, harapin daw muna ni Sara Duterte ang kanyang kaso. Huwag daw niya iwasan. Nireplyan ko siya doon sa comment section. Ang sabi ko, yung mga kaso na itinanim ng mga sindikato, Quadcom, kay VP Sara, isang mga isang mga issue, isang na kaso upang sirain lamang si VP Sara. Hindi nila mapatunayan. Unti-unti ngayong lumabas ang katotohanan. Ang absuelto, clear si VP Sara, patunay yan yung resulta ng kuha, di ba? Ang report ng kuha, clear si VP Sara. Wala siyang nga pera. Nagamit niya sa tamang paggamit ang budget ng
confidential fund, kahit ng confidential fund mga kaibigan ay ginagawa tayong tanga ng mga ng mga sindikato sa Quadcom. Confidential nga yun bubuklatin pa nila sa publiko. Di yung mga informant nga nandoon sa kampo ng mga NPA, gusto pa ng pangalanan, di patay yun, kawawa yung mga yun. Kaya ito mga kaibigan, dito tayo uli sa dito sa nangyayari dito sa PhilHealth, no? Siniro budget ang PhilHealth. Samantalang bilyon-bilyon inilatag doon sa doon sa kanilang akap, kung ano-ano pang ayuda. Ang tanong mga kababayan, itong ayuda na to, sino-sino nga lang ba ang nakakuha nito? Bakit ang mga taong ay dapat talaga tulungan, yung mga taong naghihikaos talaga sa buhay, bakit hindi nakakuha ng ayuda samantalang kaliwat kanan ang paula nila ng mga ayuda? Dito lang mismo mga kababayan, tinirahan ko. Marami diyang ang mga taong, ang pamilya, ang asawa, naglabandira lang. Hindi pa araw-araw upang makatawid sa hirap ng buhay. Ito sila ang dapat bibigyan ng ayuda, pero nakakuha ba? Hindi binigyan ng mga barangay official ng stab upang makakuha ng ayuda. Ang ayuda nila mga kababayan, yung bigas at saka kung ano-ano pa, kailangan ng stab mula sa barangay. Pag walang stab sa barangay, hindi ka makakuha. Ang binibigyan ng mga barangay ng stab ay yung mga kakilala lang nila. Kung sino pa yung mayroong medyo masasabi natin, hindi naman hirap sa buhay, ay sila pang nakakuha ng stab. Yung mga labandira, yung mga ang mga asawa tagalinis lang ng mga pigiri mga kababayan. Yung mga asawa ay naglalako lang ng pandesal, hindi pa nakakuha ng ayuda. Kung sino pa yung may kakayahan na bumili ng mahal na bigas araw-araw, ay sila pang unang nakakuha ng ayuda. Bakit ganun? Yung pumutok ay yung bulkan, anong bulkan ba itong pumutok ngayon? Itong lang, ilang araw pa lang nakalipas mga kababayan. Ano ngayon, December 14. No, may mga dalawang araw, wala tatlong araw yung pumutok yung bulkan. Sino ang nagbigay ng ayuda? Ang Office of the Vice President, ha? Pero yung mga buayang congressman nga namimigay ng kaliwat kanang ayuda, walang dumating doon. Di ba? Yung mga lugar, mga kababayan nga walang sakuna, doon namimigay itong mga tarantadong sindikatong mga congressman, doon sila namimigay. Isang malinaw lamang, nga pang lang to, isa lang tong vote buying ang kanilang ginagawa. Dapat ang priority, yung mga tinatamaan ng sakuna, ayun ang unahin pagbigay ng ayuda mga kababayan. Ginawag ang mga botante mga kababayan ay ginagawa lang bubutante. Sabi nga ng isang troll army nga nag-comment doon sa section, nagtalo kami, sabi niya sa akin, yang mga yan, hindi yan makaupo sa pwesto kung hindi ibinuto ng taong bayan. Tama mga kababayan, tayo nga naglagay ka na sa pwesto. Sabi niya, dahil binuto sila ng mga bubutante, bubutante, kaya andyan sila sa pwesto. Kaya wag daw akong angal ng angal kung anong ginagawa nila. Kasi ang mga bubutante ang naglagay sila sa pwesto. Kaya andyan sila nagnanakaw ngayon. Itong magandang issue mga kababayan, sa susunod ng eleksyon itong paparating ng 2025 midterm election mga kababayan, buwagin natin ang mga sindikato dyan sa kongreso na nagmanipula sa mga budget, no? At nagnakaw sa pira ng kaban ng bayan. Huwag na nating ibalik mga kababayan kung sino yung mga sindikato na yan dyan sa Quadcom o saka dyan sa Senado. Huwag na nating iboto upang mabuwag natin ang sindikato sa gobyerno mga kababayan. At maraming salamat mga kababayan, isang paalala lang. Huwag na nating muling ibalik sa pwesto. Buwagin natin ang mga sindikato yan sa kongreso mga kababayan, na sila ang may hawak sa pira ng bayan. At maraming salamat sa inyong lahat at magandang umaga. Biker Adventure po, paki-subscribe na lang mga kababayan dito sa aking munting YouTube channel. Maraming salamat sa inyong lahat at advance. Merry Christmas mga kaibigan.